Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Unang araw po ng buwan ng Mayo, bagong buwan, bagong pag-asa. Wag po tayong mawawal ng pag-asa sa buhay natin at hangarin natin, piliin nating maging masaya bawat araw. My dear brothers and sisters, today we are celebrating the feast of Saint Joseph the Worker. What a fitting title for him. He is called the worker, not the complainer, the center, the talker, but he is the worker. You know, Saint Joseph played an important role in the economy of our salvation. Siya po'y tumayong ama ng ating Panginoong Hesukristo sa mundong ginagalawan natin. At kung titingnan natin sa kabila ng napakahalagang role o gampanin ni San Jose, wala man lang tayong narinig ni isang salita mula sa kanya na naisulat sa ating sa banal na kasulatan. Bakit po? Sapagkat si San Jose ay hindi pala salita, hindi siya yung masalita, pero siya yung gumagawa na lamang. He is an active worker. He talks less, but he works more. Yan yung ipinapakita ng ating Panginoon ng banal na kasulatan kay San Jose. At dito po sa kanyang titulo bilang manggagawa, minibigyan din sa atin ng kahalagahan ng gawa. Na yung gawa ay nagbibigay ng ay dapat na ayon sa ating dignity. Sabi nga ni St. John Paul II, work is a good for man. And it is good because not only in its transformative nature, that when a worker does something, he or she transforms something from nothing to something. But work is a good for man because it makes man more human being, sabi ni St. John Paul II. Kaya po, napakahalaga na dapat yung work natin ay nagbibigay din ng fulfillment sa buhay natin, sa pagiging tao natin. Ang napakahalaga po na yung title na napasa sa ating Panginoong Hesukristo is the Son of a Carpenter. At yung pagiging matrabaho ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang active service, ay maaring napulot niya ito kay San Jose. At napakahalaga na ang isang worker ay hindi po naghihintay. A worker goes to the place of work. Hindi siya naghihintay ng gaya ng kung ano yung magiging bunga para yun ay kanyang tatrabahuhin. Pero ang isang karpentero ay pupunta doon sa kanyang lugar upang gawin ang isang material na masterpiece. And so, a worker does not wait. He goes immediately to the field in order to work. Pangalawang magandang aspeto sa isang carpentero o worker ay yung a carpenter builds, transform materials to a masterpiece. At ito yung nakita natin sa Panginoong Hesukristo sa kanyang ministry. Every time He goes to a place, He transforms people. He transforms situations na mahirap
into the good news. Kaya po sana ito yung isang aspeto ng pagiging manggagawa, yung binabago natin sa ang isang bagay, ang isang sitwasyon na maging isang mabuti. At ito sana yung hangarin natin na maging instrumento tayo in transforming other people to become better or to bring out the best in them. Tayo yung manggagawa at bilang manggagawa, sana tayo din ay sinusugo ng Diyos na pumunta upang magtrabaho. Sinusugo tayo ng Diyos para mag-instrumento na ipahayag ang mabuting balita, ang kwento natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. At pangalawa, ang misyon natin bilang mga gagawa ay ang baguhin o kaya naman ang palabasin kung ano man ang makakabuti, palabasin ang mabuti sa ating kapwa-tao at hindi yung pangit. We as workers should transform other people, or we can transform them by bringing out the best in them, by focusing or by encouraging other people to share their talents. Kapag tayo'y nagiging instrumento na mapalabas at magamit ng ibang tao yung kanilang kagalingan, diyan tayo nagiging tunay na manggagawa na we are able to transform them by bringing out the best in other people. Ito sana po yung ating maging misyon. Ito na po sana yung ating ding gawin bilang manggagawa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.